ang iyong ina. Kaya tumbigan ng ating Panginoon dahil napapalooban ng liwanag ng isang ina na ipapahayag ko sa atin ni Brother Robert Poblete. Babae, hayaan ang iyong anak, hayaan ang iyong ina. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, babae, hayaan ang iyong anak. At sinabi sa alagad, hayaan ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinaglaan sa alagad nito sa kanyang kama. Sa ikatlong wika na aking kong binasa, gusto kong biglang higit ang ilang pangangalaga. Sa gagawin ko po pagbibigay higit, sa lahat ko natin ang sinabi nito ay nalagang sa Kalbaryo, kung saan nakapako ang Panginoon sa krus, at sa paano nito, ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad ay naroon. Simulan po natin sa katagang ina. Minsan, sa pangangalan ni Jesus, ay may sumigaw na, Panginoon, narito po ang iyong ina. At sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Sila ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. Ito ay pagkilala na si Maria ay karapat-dapat na tawagin ina ni Jesus, sapagkat siya ay nakikinig at sumunod sa salita ng Diyos, nang tugunin niya ang mabuting balita na hatid ng Anghel Gabriel na mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang pangalawang kataga na gusto kong bigyang pansin ay ang salitang minamahal na alagad. Hindi lamang basta alagad, kundi minamahal na alagad. Ang minamahal na alagad na ito na hindi pinangalanan sa Ebanghelyo ay kumakatawan sa bawat isa sa ating mga Kristiyano. Sa atin, na kanyang mga alagad na minamahal. Sa ating pagsisimba, sa bawat misa na ating ginagaluhan, tayo ay babalik sa panahon ng pagpapako ni Cristo sa krus. O, maaari kong sabihin na ang sakripisyo ni Cristo sa krus ay dinadala sa ating kapanahonan. Kasama
ay nangangahulugang walang pag-aalinlangan sa minamahal na alagad na tanggapin si Maria bilang kanyang ina. Hindi na po tumagal ng isang araw, isang linggo, isang buwan at isang dekada bago niya tinanggap si Maria. Kapatid, kung ikaw ay nag-iisip ng iwan ng mga ina, inaakilangan kitang pag-isipang mabuti ang ginawang pagtanggap ng minamahal na alagad kay Maria. Bahagi ng panguling pag-uusap na binibigyan din ay ang pangalan na The Disciple took her into his home. Ito po ay pagpapakita ng pagtanggap. Tinanggap ng minamahal na alagad si Maria sa kanyang home o tahanan. Hindi lang po basta-basta sa house o bahay, sapagkat sa tahanan ay may pagmamahal at ang tahanan nito ay ang iyong puso. Mga kapatid, noon, hindi ko lubusang maunawaan ang tatlo sa huling pitong wika. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay naging born again. Binyagan po akong Katoliko noong ako ay bata pa, ngunit sa aking paglaki ay nag-convert ang aming pamilya sa born again. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti tinatalikuran ang aming pamilya ang pananampalatayang Katoliko. Hindi na nag-sign ng cross, hindi na nagsisimba sa simbahang Katoliko, hindi na nagdadasal ng Ama namin ang habagin ng Maria. At ginawa lang po namin ang madalas na ginagawa ng mga Katolikong nag-convert sa ibang sekta, ang pagbasa at pagtapon sa mga ribulto at larawan ng Panginoong Yesus, ng Inang Maria at ng mga santo. At dahil bata pa, kasama na nila ako kung saan sila nagsisimba. Lumaki po ako sa pagtuturo ng mga born again. Tinuruan ako kung paano magbasa ng Biblia, magsaulo ng mga talata, sumamba at magdasal na walang inaabisadong panalangin. Mabuti at maganda po ang mga turo ng mga born again. Ngunit, may ilan nga lamang po na hindi pagkakaunawa sa totoong tinuturo ng simbahang Katoliko. Isa sa mga akala ng mga born again ay ang pagsamba ng mga Katoliko kay Maria. Isa ito sa mga turo na naitanim sa akin na ang mga Katoliko daw ay sumasamba kay Maria. Dala po ng aking akala at kamangmangan, lumaki po ako malayo ng loob kay Maria. Dumating pa sa punto na nagalit ako sa kanya. Puro pagtulista ang aking ginagawa noon. Minsan pa nga, kung ako ay nasa edad 12 o 13, tinapon ko sa kalan yung nauna-una ang rosaryo na natakbat ko sa religious class teacher namin. Hindi lang si Maria ang tinutulista ko noon, kundi pati lahat ng nagdedebosyon sa akin. Sa kabila ng ganitong pag-uugali ko noon, tila ba may paanyaya sa panalangin sa tuwing nakikita ko ang mga larawan niya. Wala namang kakaibang mangyari tulad ng aksidente, namatay na mahal sa buhay, o nasirang relasyon ang nagtulak sa akin para unti-unting lumapit sa kanya. Basta na lamang sa paglipas ng bawat araw ay tila pa lumalang, pinalalagbot ng biyaya ng Diyos ang aking matigas na puso sa mahal na ina. Napagtanto ko na hindi naman pala masamang tawaging mama si Maria dahil ito ay hindi pagsamba. Sapagkat, kung pagsamba ang pagtawag sa kanilang mama, mga kahulugan na sinasamba ko ang babaeng na nasilang sa akin na pinatawag ko rin mama. Ito ang unang hakbang sa pagsangkot ko sa kanya bilang ina. May kasabihan na ang paglalakbay ng ilang-ilang layo ay nagsisimula sa isang hakbang. At dahil simulan ko na ang aking unang hakbang, itinuloy ko ang aking paglalakbay sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng tungkol kay Maria.
At nalaman ko na ang panalangin ng Banginoong Maria ay katuparan ng sinabi ng ating ina sa Biblia na tatawagin ako pinagpala ng bawat taling-langit. Mula noon hanggang sa oras na ito, natutunan ko ang tanggapin siya bilang aking ina, tulad ng pagtanggap sa kanya ng minamahal na alagad, sapagkat alam ko na ako'y mahal din ni Jesus. At bilang pagpapakita ng aking pagmamahal sa kanya, ako po ay nag-member sa Legion of Mary at araw-araw po ako nag-rosaryo. Buong puso kong pinagmamalaki na siya ang aking Mama Mary. Uulitin ko po, mga kapatid, si Maria ay regalo ng Panginoong Jesus sa kanyang minamahal na alagad. At ang kanyang mga minamahal na alagad ay tayo. Tayo ang mga nananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, bago ko tapusin ang pananalitang ito, isang tanong ang nais kong iwan sa bawat isa sa atin. Kaya ba natin mahalin si Maria kung paano tayo ay minamahal ng Diyos at kung paano siya ay minamahal ni Jesus? Mga kapatid, kaya